Bago pa man namin ma-defend ang thesis namin, may plano na talaga kaming magkakaklase na mag-beach getaway sa family resort ng isang kaklase namin. Excited na sana kaming lahat, pero dahil na-extend ang thesis hanggang June 30, hindi na namin natuloy ang original plan namin na July 4. Since nakapag-leave na rin ang asawa ko, why not ituloy na lang yung bakasyon? At sobrang worth it ng naging desisyon namin dahil ang ganda talaga ng lugar at sobrang saya ng naging experience namin. Hello mga mi, magandang araw! Pero bago lahat ng yan, balik muna tayo sa araw ng Thursday. Nagluto pala yung asawa ko ng celebratory lunch. Char, naisip pala niyang magluto na to kasi favorite ko to and maganda do yung performance ko sa academics. Hinatid ko na rin kaagad si Jace dahil meron pa siyang pasok sa mga araw na to. Habang nasa labas na rin ako, dumaan na ako sa grocery para bumili ng kakailanganin naming baunin sa bakasyon. Medyo naparami rin yung bili ko and okay na rin to kasi meron pa kaming lakad sa susunod naman na linggo. Kaya okay na rin na dinamihan ko yung pinamili ko neto. Sabi nga nila, mas maganda na yung sobra kaysa kulang. Charot. Pagkatapos kong mamili, umuwi na rin kaagad ako at gamit ko naman yung e-bike namin at saka lang ako nakakain. Kinain ko na rin yung luto ng asawa ko na buttered shrimp. May dumating palang mga Lazada na in-order ko online. At sobrang excited ko dahil dumating na yung mga order ko na magagamit ko naman sa darating nga na bakasyon. Bumili ako ng wallet para sa cards at cash. Nasira na kasi yung wallet na ginagamit ko. Tapos bumili rin ako ng isang crochet style bag na sobrang bagay sa beach vibes. Sinamahan ko na rin ang 3 microfiber towels na hindi bulky sa luggage. Yung mga towel kasi namin dito medyo makakapal kaya kapag nilagay ko sa maleta, sobrang laki ng space ng kinakain. Kaya bagay talaga to sa mga on the go or travel essentials. Pagkatapos niyan, sinundo ko na rin kaagad si Jace. Fast forward, araw na to ng Friday, pumasok pa rin si Jace kahit na gusto niya niyang mag-beach. Napilit ko lang talaga siya dahil may event sila sa school na parang mini party sa play and learn. Pagkahatid ko sa kanya, dumaan muna ako dito sa highway para bumili ng chooks to go. Hindi na kasi kami nagluto sa araw na to at iwas na rin ang pagod. Maaga din kasing umalis yung asawa ko at meron siyang pinuntahan. Nag-add na rin ako ng Donsi chicken. Medyo malinamnam kasi yung chicken nila dito dahil merong tanglad. And after that, sinundo ko na rin kaagad si Jay sa school niya. Sobrang niyang happy at excited kasi nga magsuswim na raw siya or pupunta na daw siya sa beach. Nako, nung pagpasok pa nga lang ng linggong to, excited na talaga siya at nagka-countdown na. Anyways, bago nga pala kami umuwi, bumili muna ako ng mangga na babaunin namin. Kinagabihan, inasikaso ko na rin itong maleta at mga damit na dadalhin namin doon sa 3 araw naming bakasyon. Madaling araw na nga ito nung makagayak or makaalis kami ng bahay. Tapos dumaan muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng makakain. Bumili lang ako dyan ng 4 na hotdog at 2 kilong yelo. Sinamahan ko na rin ng chocolate just in case na mahilo ako sa biyahe. At pagkalipas ng 5 oras, nakarating na rin kaagad kami dito sa La Taverna de Orlando. Grabe, sobrang sulit ng resort na ito. Ang lawak ng place, tahimik ang paligid at perfect din siya kung gusto ninyong mag-camping. Ito nga pala ang kanilang rates at kung gusto ninyong mag-inquire, ito rin ang Facebook page nila. Mababait at very accommodating ang staff. Maaga kaming dumating, mga 5:30 AM, kaya hindi pa available ang room namin. Around 9 AM pa kami naka-check-in. Room 8 ang nakuha namin at good for 3 to 4 persons siya at may pull-out bed pa. Fully air-conditioned na din, malinis, may sariling CR at sink. At sobrang komportable talaga para sa family stay. Sulit na rin to for 2,500 per night. O nga pala, kung dito kayo mag-i-stay, mas maganda magdala kayo ng lutuan at mga gagamitin sa panluto kasi wala sila ditong available na lulutuan na magagamit nyo for free. Pero kung gusto niyo naman magbayad na lang at manghiram kayo ng kagamitan dito, meron naman silang corkage fee. Pero ayun, i-coordinate nyo na lang sa staff nila para mas smooth yung process and magtanong na lang kayo din sa Facebook page nila para sa iba pang detalye. Marami din pala silang cottages dito na pwede nyong magamit for free kapag dito kayo nagstay. At dahil sobrang init ng panahon, bumili rin kami ng ice crabble. Tapos doon na namin ito kinain habang nagpapahinga sa may beach. Hindi na nga rin nagpahuli yung dalawang magtito. Sila na agad ang unang naligo sa dagat habang ako naman ay nag-i-enjoy sa view at yung kinakain ko. At dito na muna natapos ang part 1 ng aming beach getaway. Abangan nyo na lang po ang part 2 sa susunod na kabanata. Char! Bye!